Muli na naman siyang pinatikim ni Wallister ng matamis na halik nito. This time it was a very tender kiss, but nonetheless, its effect was still the same, arousing and inflaming her affection for this man. Ninamdam niya ang kaiga-igayang pakiramdam na binibigay nito sa kanya. Masasabi niya na sincero na ito sa ipinahayag nitong pagmamahal para sa kanya. Do you love me too, Jamil? Umabot pa ng ilang minuto bago niya magawang mapag-isipan ang sinabi nito. Huminga siya muna ng malalim bago siya nagsalita. Yes, I love you, Wallister. Thank you, sweetheart. Bigla ang pag-ilaw ng mukha nito at ang pagkupas ng alinlangang kanina lang ay nakapinta roon. Go now. Baka ano pang maisip kong gawin kapag nanatili ka pa rito sa loob ng kotse? Again, he gave her a quick smack on the lips. Good night, Wallister. Aniya bago bumaba ng kotse nito. She was still dazed with the kiss he gave her at sa napag-alaman niyang mahal siya nito, pakiramdam niya'y nanalo siya sa loto sa sobrang saya niya. Jem, maaari mo ba akong samahan ngayon? I have no one to turn to. Tuluyan na nga akong iniwan ni Tanya. Malungkot na wika ni Nelson Mark sa kanya. Please, just for old time's sake, pagmamakaawa nito. Ayaw man niyang samahan to, naaawa naman siya rito. Tsaka may pinagsamahan din naman sila. Kung di dahil dito hindi magtatagpo ang mga landas sila ni Wallister. Kahit paano may dapat din siyang ipagpasalamat dito. Basta ito na ang huling pag-uusap natin, ha? Pagbibigay na lamang niya rito. He looked problematic. Kasi ayaw na ni Wallister na nakipagkita ako sa'yo. She wanted to help him at para pakiusapan na rin ito, natigilan siya nito dahil may boyfriend na siya at nagmamahalan sila ni Wallister. Tumanguto bilang pagsang-ayon. Tinawagan niya si Wallister sa cellphone nito at sinabi niyang wag na siyang sunduin ito dahil may pupuntahan siya. Di niya na piniliwanag pa ng gusto ang lahat dahil tiyak niyang di siya nito papayagan na sumama kay Nelson Mark. Yun lang, at niyakag na niya si Nelson Mark na umalis. Nagtatakang sinipat ni Wallister ang nakaregister na number sa kanyang cellphone. Di niya kilala ang naturang numero pero sinagot pa rin niya ang tawag. Hello, Wallister? Paniniyak ng boses na nasa kabilang linya. Yes, speaking. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Nakita kong girlfriend mo nagtataksil sa'yo. Hey, would you cut that crap out? Whoever you are, stop pestering me. Bulyaw niya dito. May sinabi tong address sa kanya. Kung gusto mong makita ang ebidensya na hindi ka mahal ng girlfriend mo at nagtataksil nga siya sa'yo, puntahan mo ang address na yan ngayon din. Hello? Who the hell are you? Hello? Ngunit pinutol na nito ang linya. Ano bang pinagsasabi ng gagong yon? Nagtataksil daw sa kanya si Jamil? That freaking moron must be out of his mind. Pero hindi niya mapigil ang kabahan at mag-aalinlangan dahil sa tawag na iyon. Nanaeg ang kanyang kuryosidad kaya naipa siya yung puntahan na sinabing address. Curiosity killed the cat, as they say. He just hoped it was not true. Mahal na mahal niya ito at di niya makakaya na masaksihan ang kataksiran nito. Baka makapatay siya nang wala sa oras. Pagmulat ng mga mata ni Jamil, inatake kaagad siya na matinding pananakit ng ulo. Bumalikwas siya ng bangon nang matanto niyang nakahubad sila sa ilalim ng kumot. Sa kanyang tabi ang hubad ding si Nelson Mark. Pinagbabayaw niya to ng unan. Napakawalang hiya nito. Pagkatapos yung pagkatiwalaan, panluloko pang ginanti sa kanya. Bumalikwas ito ng bangon dahil sa sunod-sunod na paghataw na ginawa niya sa mukha nito. Hayop ka? Walang hiya ka? Hinuli naman nito ang kanyang mga kamay na patuloy pa rin sa pananakit dito. Mahigpit niyang niyapos ito at maring hinalikan ng kanyang mga labi. Nagpumiglas siya para makalayo rito dahil sa matinding panidiri sa ginagawa nito. Pagdating ni Wallister sa address na sinabi ng tumawag sa kanya, kumatok siya sa pinto. Walang sumasagot kaya pinihit niyang seradura. Swerteng bukas yon kaya't nagtuloy-tuloy na siya sa pagpasok sa loob ng kabahayan. Tuloy-tuloy siya sa isang pinto na bahagyang nakaawang. Binukas niya yon at nakita niya sa ibabaw ng kama ang dalawang nilalang na magkayakap at naghahalikan. Ganoon na lamang ang pagngangalit ng kanyang mga bagang at ang pagsigid ng ibayong kirot sa kanyang puso sa eksenang kanyang nasaksihan. Nariing naikuyom niya ang kanyang mga kamay dahil sa pag-alon na matinding selos at upang mapigil niya ang sariling sugurin ng mga taksil. Ang laki ng kanyang pagnanais na undayan ng suntok si Nelson Mark. Akala niya'y totoong mahal nga siya ni Jamil. Hindi pala. Nakuha pa nitong sumama kay Nelson Mark at God knew what they had done.
Masakit ang ginawang panloloko nito. Pinaasa siya nitong nagawa siyang mahalin nito at kalimutan ang dating nobyo nito. Ngunit mahal pa rin pala nito ang walang kwentang si Nelson Mark. Marahil kaya nito nasabing mahal siya nito ay dala ng pagtanaw ng utang na loob. Marahil sa pagpanggap nila, natauhan na si Nelson Mark at muling nakipagbalikan to kay Jamil. Hindi niya alam kung anong nakita ni Jamil kay Nelson Mark at nagawa pa rin itong patawarin ng huli sa lahat ng kasalanan nito. Di hamak na lamang siya kaysa walang butong lalaking to. Di niya na napigilan pa ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Tinulak na Jamil ang malakas si Nelson Mark upang makawala siya mula sa pagkakayapos nito. Naramdaman niyang may isang tao pa sa silid na iyon. Sa kanyang paglingon may bandang pinto ng silid. Nakita niyang nakatayo doon si Wallister. Nagtatagi sa mga bagang nito at kuyom ang mga kamay habang buong talim na nakatingin to sa gawin nila ni Nelson Mark. Nanlamig siya sa nakita niyang galit sa mga mata nito. Ay nakala siguro nito na nagtataksil siya rito, pero ano pa nga bang maaaring isipin nito sa inabutan nitong tagpo? Na kasi siguro siyang yun na nga ang inaakala nito. Good Lord! Pero hindi niya kakayanin na mawala si Wallister sa kanyang piling. Hindi niya makakaya ang bagay na yon. Wallister! Nanggigipos-pos na tawag niya rito. When he stormed out of the room, she quickly got off the bed and scrambled for her clothes. Mabilis nagbihis siya para makahabol kay Wallister at makapagpaliwanag dito. Napakawalang hiya mo, Nelson Mark. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong to. Galit na sabi niya rito bago tuluyang nilisan ng silid. Inabutan niya si Wallister na binubuksan ng pinto ng kotse nito. Wallister, hintay! Nilingon siya nito. Di pa rin humuhupa ang galit na nakarehistro sa mga mata nito. There was icy coldness in his eyes when he darted his gaze in her way. What do you want? Paangil na tanong nito sa kanya. Bumalik ka na sa mahal mo at baka magselos pa yon sa pagsunod mo sa akin? Wallister, listen to me. What you saw is not what you think it is. She tried desperately to make him believe her. Tinawanan lang nito ang kanyang sinabi. Huwag ka nang magpaliwanag pa sa akin, Jamil. Naiintindihan kita na siya pa rin ang mahal mo. Don't worry, I am setting you free. You can now go on with your relationship with that man without my interference. Wag mo akong alalahanin. Matabang na wika nito. No, Wallister. Don't do this to me, please. Makinig ka sa akin. Lumapit siya at nagmakaawang pakinggan siya nito. Parang may binaong matulis na bagay sa kanyang puso nang tabigin siya nito palayo. Pabalagbag na sinara nito ang pinto ng kotse nito. Bago pa siya makapag-react, pinaharurot na nito iyon palayo. Di na niya alam kung anong dapat niyang sabihin para paniwalaan siya nito. Litong-lito na ang kanyang isip dahil sa bilis ng hindi inaasahang mga pangyayari. Pinalipas muna ni Jamil ang ilang araw bago niya ipasyang sadyain si Wallister sa bahay nito. Marahil ay humupa na ang galit nito at handa na itong makinig sa mga paliwanag niya. Pinagpapasalamat niya na semestral break na. Kung nagkataon baka bumagsak siya dahil sa sobrang pag-aalala sa mga nangyari. Nilita niya ulit niya sa kanyang utak ang kinabisado niyang sasabihin dito. Si Wallister po? Tanong kaagad niya kay Mama Tere nang ito ang humarap sa kanya. Iha, malungkot na wika nito. Ano bang nangyari sa inyong dalawa ni Wallister? Nagkaroon lang po kami ng konting tampuhan. Konting tampuhan? Bakit ganun na itsura niya nang umuwi siya noong nakarang araw? Galit na galit siya. I never saw my son that angry. Come on, Iha, tell me the truth. Masuyong wika nito. Sumigok-sigok na sinalaysay niya rito ang lahat kung bakit nagalit sa kanya si Wallister. Hindi niya na napigil pa ang kanyang emosyon sa harapan nito. Tulungan po ninyo ako makinig si Wallister sa mga paliwanag ko. Tulungan po ninyo ako, mahal na mahal ko pong anak niyo. Mahal na mahal ko po si Wallister. Masuyong hinago nito ang kanyang likod. Gustuhin ko mang tulungan ka, wala rin akong magagawa, Jamil. Umalis kahapon si Wallister. Pumunta siya sa kapatid ko sa Australia. Parang bombang sumabog iyon sa kanyang harap. Pilit tinatanggi ng kanyang utak ang katotohanang sinabi sa kanya ng mama. Tere, no! Nanggigipos-pos sa sambit niya. Patuloy sa pagdaloy ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata hanggang mapahagulhol na siya. Wala na si Wallister. Tuluyan na tong nagpakalayo-layo. Tuluyan na tong sumuko sa kanilang pag-iibigan sa unang pagsubok pa lamang na dumating. After 5 years, Iha, magandang balita.
Nakangiting sabi ni Mama Tere sa pagdaan ng panahon na natili pa rin siyang malapit dito at sa asawa nito. Tinuturing siya ng mga ito bilang isang tunay na anak. They were so generous to let her know everything about Wallister. Kaya alam niyang sa mga nakalipas sa taon, hindi man lang siya kinukumusta ni Wallister. Pero magkaganon pa man, masaya siyang malaman ang lahat-lahat ng pinagdaanan ng lalaking kanyang minamahal. Patuloy pa rin siyang maghihintay sa pagbabalik nito at tumaasa siyang maipagpapatuloy nila ang pag-iibigan nila na kagyat na putol at tinabigyan pa ng pagkakataong umusbong. Babalik na si Wallister. Untag nito sa kanyang pananahimik. Kumistot ang kanyang puso. Muling na nambalik ang sakit na kanyang naranasan nang malapan niyang umalis to ng bansa na masaksihan nito ang di kaaya-ayang sitwasyon sa pagitan nila ni Nelson Mark. Totoo? Masayang turan niya. Sa wakas, babalik na rin si Wallister pagkalipas sa 5 taon na lisanin nito ang bansa. Natuwa siya sa balitang iyon. She was already dying of anticipation for his arrival. Marahil nakalimutan rin nito ang pait na dulot ng isang masaklap na pangyayari sa kanilang nakaraan. Naging sanhi iyon ng sobrang kapaitan sa kanyang pagkatao na ininda niya sa loob ng 5 taon. But her undying love for him made her strong, and she hoped one day they would end up in each other's arms. Maagang gumising si Jamil para makapaghanda para sa pagsundo kay Wallister sa airport. Pinili niya ang kanyang susuoting damit nang dahil nais niyang maging magandang-maganda siya sa muling paghaharap nila. Inalihan siya ng matinding kaba na may kalakap na excitement. Di siya mapakali kakaisip kung anong maaaring mangyari sa muling pagkikita nila. Nang lumabas nga ito ng arrival area, parang huminto sa pagtibok ang kanyang puso. He was here now, in the flesh. Lumapit to sa kanila ni Mama Tere. Ngunit sa kanyang panggigilalas, may babaeng hangos na lumapit kay Wallister at kagad nang unyapit sa mga braso nito. Honey, parang di na ako sanay sa weather dito sa Pilipinas. Nakangiwing sabi ng babae. She felt a stab of searing pain in the center of her heart. Sa akto pa lang ng dalawa, alam na niya may relasyon ang mga ito. Parang manikin sa kagandahan ng babaeng tall, sexily slim, with porcelain-like complexion, charming and had a nice smile. Pangmodelo ang ganda kumpara sa payak na kagandahan na taglay niya. Pakiramdam tuloy niya ang pangit-pangit niya at nagmumukha lang siyang alalay nito kapag itinabi siya rito. She felt like a pathetic peasant. Hi ma! Bati ni Wallister kay Mama Tere. Saka humalik sa pisngi nito. Ma, this is Dorothy. Dorothy, meet my mother. Pakilala nito sa babae. Nang tingnan niya si Wallister, wala man lang bakas ng recognition siyang nakita sa mga mata nito. She felt her heart sink, so low that she felt like it reached the pit of an ocean's abyss. Oh iho, do you still remember Jamil, don't you? Masiglang sabi ni Mama Tere. Niwan lamang lang to naging reaksyon sa sinabi ng ina nito. Tila isang estranghero siya rito. Niyakag na sila nitong umuwi na dahil sa jetlag. Nagpatiu na ito at si Dorothy sa paglalakad. Inakbayan siya ni Mama Tere. Are you okay, Iha? Nag-aaral lang tanong nito. Okay lang po ako. Ngulit sa paraan ng pagsasalita niya, alam niyang ipinagkanulo niya ang kanyang sarili. Di pa niya itinago rito ang sakit na kanyang nararamdaman. Kailangan niya ilabas yon dahil parang di niya na kayang tiisin pa yon kapag kinimkim niya. Sabi noon ni Mama Tere, wala pa ring nobya si Wallister. Ngunit ano ang tawag nito sa kasama nitong babae? Imposibleng kaibigan lang nito si Dorothy dahil nakikita niyang higit pa ron ang relasyon ng mga ito. And now she was on the verge of an ultimate heartbreak. Ilang araw ang lumipas nung tawagan sa Jamil ni Mama Tere. Ayon dito, kailangan daw nilang magkita. Pinaunlakan niya ito. Nagkita sila sa isang restaurant. Iha, there is bad news. Puno ng pag-aalinlangan ang tinig na sabi nito. Ano hong bad news? Kinakabahang tanong niya rito. Ayoko sanang akong maghatid sa'yo ng balitang to dahil alam kong masasaktan ka. Nag-aalangan pang sabi nito. Wag na po ninyo akong patayin sa suspense. Wallister and Dorothy are getting married, Jamil? She said in a very sympathetic tone. This can't be happening. No, this is not true. Hiyaw ng kanyang kalooban. She felt like her heart was having a hemorrhage the moment she heard the very distressing news. Parang pinagsakloban siya ng langit at lupa. Wala na talagang pag-asa ang kanyang ilusyon na sa bandang huli, magkakatuluyan sila ni Wallister. Kailangan niyang kalimutan ang isang hibang na pangarap na yon. Kailangan niyang magising sa katotohanan na si Dorothy na ang mahal nito. Natuluyan na nitong nilimot ang pag-ibig nito sa kanya. Natuluyan nitong nilimot ang pag-ibig para sa kanya.
Napakatanga talaga niya para umasa pa sa bagay na yon. What they had in the past year was just distant memories, and those memories could not be once again rekindled and present to give it a happy ending. Happy endings were just for fairy tales. What happened in the pages of a fairy tale books were the extreme opposite of what really happened in real life. I guess I am not destined to be your daughter-in-law after all. Aniya at pagak na siyang tumawa pagkatapos. And I can see Dorothy is not such a bad catch for a daughter-in-law, kaya kailangan natin putulin ang ating pangangarap, Mama. Malungkot na wika niya. Parang di niya magawang kumbinsihin ang kanyang sarili na may iba nang mahal si Wallister. Iha, kahit di kayo magkatuluyan ng anak ko, hindi magbabago ang pagturing ko sa iyo bilang anak kong babae. You are the daughter I never had. Ginagap ng ginang ang kanyang kamay. Bahagya pang pinisil iyon. No! Magiging unfair kayo kay Dorothy kapag ginawa niyong bagay na yan. Ngayong ikakasal na sila ni Wallister, try to spend quality time with her. Maybe she's the daughter you have been waiting all for life. And I guess this is goodbye. Ma'am? She hugged the kind old lady whom she had considered as her second mother for years. Sa huling pagkakataon, gusto niyang maramdaman ang pagmamahal na inukol nito para sa kanya. Di niya ito makakalimutan at lahat ng kaibitang pinakita nito sa kanya. It was just timely for her to have a reality check. It was high time to say goodbye and unbreak her ties with the Ramirezes. Kailangan niyang gawin ang bagay na yon para hindi siya makaranas pa ng karagdagang kabiguan at sakit ng kalooban. She needed to spare herself from delving deeper into the pit of the quicksand of misery. Goodbye, Mama. Ilang araw ka nang malungkot, anak. Ilang araw ka na rin walang ganang kumain. Ano bang problema mo, ha, Jamil? Masuyong tanong sa kanya ng kanyang ina. Wala ho ito, Nay. Ani ang pilit itinatago ang tungkol sa kanyang tinig. Alam ko may problema ka. Kahit matapang ka at matatag ang iyong kalooban, mas gusto mong kinakaya mag-isa mga problema kaysa sabihin ng mga to sa amin ng tatay mo. Nay, si Wallister po. Sumisigok na sabi niya. Mag-aasawa na po siya? Bumalong ang luha mula sa kanyang mata. Di na napigil pa ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Nilabas lahat ng sakit na natira at patuloy na bumubukal sa kanyang dibdib. Kinanlong niya ang kanyang sarili sa init ng yakap ng kanyang ina. Nay, mahal na mahal ko po si Wallister. Siya po ang tayong lalaking minahal ko. Matyaga ako naghintay sa kanya pero ikakasal na siya sa iba. Tuluyan niyang tinilikuran ng pagmamahal namin para sa isa't isa. Tana anak, talagang ganyan ang buhay. Pero kailangan mong bumangon at muling buuin ang nagkapira-pirasong pagkatao mo. Walang sugat na hindi pinaghihilom ng panahon, anak. Dati, kaya hindi mo nakakalimutan si Wallister dahil alam kong malaya pa siya. Ngayon, magagawa mo na siyang alisin sa sistema mo dahil sa kaalamang pag-aari na siya ng iba. May pagpapatuloy mo na siguro ang buhay mo. Marahil hindi talaga siya ang lalaking para sa'yo. Nakakatagpo ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo ng tunay at wagas. Gusto niyang isa puso at isa-isip ang mga sinabi nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, hindi niya alam kung magagawa ba niyang kalimutan si Wallister. Pero kahit mahirap, kakayanin niya. Dahil kung hindi, baka habang buhay na lang siyang nakalublob sa kumunoy ng pighati at kalungkutan. Para man lang siguro sa kanyang sarili, dapat na niyang simulang kalimutan ang kung anumang damdamin ang inuukol niya para kay Wallister.